Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Saan ka pupunta? Nilingon ni McCoy si Audrey. Napakaakit-akit nitong tingnan habang nakahiga sa kama na may takip na satin. Tinititigan siya nito gamit ang mapanuksong mga mata, iyong klaseng tingin na ginamit nito sa pinakahuli nitong endorsement ng isang brandy. Si Audrey ang pinakahinahanap at kinukuhang print ad at commercial model sa kasalukuyan. Kung hindi lang niya naalala ang tila takot at nagpapanik na boses ng kanyang mama nang tumawag ito kanina para pauwiin siya, malamang ay bumalik siya sa tabi ni Audrey. Isinuot niya ang kanyang pantalon. Tumawag si Mama. Kailangan kong umuwi sa Hunterial. Hindi mo ba ako isasama para ipakilala sa mga magulang mo? Nilingon niya ito. 3 buwan na rin silang lumalabas. Siya ang lagi niyang kasama sa mga lakad at sa kama hanggang sa ngayon. Pero ang sinabi nito ay totoong ikinabigla niya. Gaano man sila magkatugma sa halos lahat ng bagay, wala talaga siyang balak ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Hindi sa ngayon at hindi rin sa malapit na hinaharap. Siguradong iisipin ng mga magulang niya na seryoso na siya kay Audrey. At tiyak na kukulitin lang siya ng mama niya na magpakasal. Ganoon naman talaga palagi ang mama niya. Pero syempre, hindi niya iyon masabi kay Audrey. Ayaw niyang ganoon lang matapos ang relasyon nila. O siya, sabi na naman nito gamit ang karaniwan niyang malambing na boses sa kwarto. Pero hindi siya naseduce sa mapanghibong tinig na iyon. Ang sinabi nito kanina lang ay sapat na para bumagsak sa 0 level ang libido niya. Akala ko may shoot ka para sa bagong commercial mo, sabi na lang niya. Hawak ng advertising agency na pag-aari niya ang karamihan sa account ng product endorsements nito. Kaya naman madalas mag-cruise ang mga landas nila na nauwi nga sa isang affair. Bakit? Kung wala ba akong shoot, isasama mo ako para ipakilala sa mga magulang mo. Pero syempre, pagsisinungaling niya. Sigurado siyang makikita nito iyon sa kanyang mukha dahil pinagmamasdan siya nito. Para makaiwas sa nanunuring titig nito, lumakad siya papalapit sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at hinalikan ito sa mga labi. Yumakap siya sa batok niya at hinalikan siya pabalik. Nalilis ang kumot na nakatakip sa katawan niya na nagpapakita ng kanyang perpektong maputing balat. Hinaplos niya ang bahagi ng kanyang singit, pero hindi ito nagtagumpay na gisingin ang na-freeze na yatang libido niya. Mahal, marahan siyang lumayo rito. Babalik na lang ako rito pagkagaling ko ng Hunterial, okay? Kailan yon? Tanong nito. Ikinagulat na naman niya iyon. Nagsisimula na itong magtanong. Natitiyak niyang kasunod na niyon ay ang pagdedemand nito sa oras niya. Natutunan niya iyon sa pamamagitan ng karanasan. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, kabisado na niya ang takbo ng isip nila. At kapag ganoon na ang nangyayari, kadalasan ay nagpapaalam na siya sa kanila. Nakaramdam siya ng pagkadismaya kay Audrey. Ayaw pa sana niyang magpaalam dito. McCoy, untag nito sa kanya. Nagkibit balikat siya. Depende siguro kung ano ang rason ng pagtawag ni Mama. Tatawagan mo ako pagdating mo ha? Sige, sagot niya ng mabilis. Pagkatapos, tumayo siya, walang saplot. Niyakbayan niya ang batok niya gamit ang mga braso at idinikit ang malambot niyang katawan sa kanya. Bilisan mo bumalik dito. Hihintayin kita, sabi niya. Itinaas niya ang baba at hinalikan siya sa labi. Iyan ba ay isang imbitasyon? Tanong niya na may ngiti. Hindi, paalala lang. Nandito ako, hinihintay ka, tugon niya. Hindi ko iyan makakalimutan. Hindi pa rin siya nilalayuan. Ramdam niya na ayaw siyang paalisin ito. Halos sabihin na sana niya iyon ng diretsyo, pero hindi niya magawa. Kailangan ko nang umalis, paalam niya rito ng medyo nag-aalangan. Saka lang siya pinakawalan nito. Isinuot niya ang shirt na hinubad niya at kinuha ang susi ng kotse na nakapatong sa bedside na mesa. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Huwag kalimutang tawagan ako, dagdag nito habang palabas na siya.
itinaas na lang niya ang kamay bilang sagot. Ramdam niya na iba si Audrey. At hindi lang niya tinutukoy ang galing nito sa kama. Sobrang init pa rin niya, tulad ng dati. Ang kakaiba rito ay ang naging reaksyon nito sa pagpapaalam niya. Kulang na lang ay sabihin nitong huwag na siyang umalis. O kung wala nga lang talaga itong shoot, malamang na magpilit itong sumama sa pag-uwi niya sa Hunterial. Napailing siya. Nagpapakita na ng mga senyales si Audrey ng pagiging demanding. Naalala niyang sinabi nito ng nagdaang gabi na mula nang maging sila ay hindi na ito lumabas na iba ang kasama. Putik. Sambulat niya sa realisasyon. Sa dituwirang paraan, sinasabi niya na siya lang ang para sa kanya. Isang paraan iyon ng pagsasabi sa kanya na inaasahan din nito na ganoon din siya rito. O hindi. Sana ay nagkamali lang siya ng basa sa mga kilos nito. Kung tama siya, kailangan niyang magpaalam sa kanya agad-agad. Bago pa, wika nga, lumala ang mga sintomas. Baka kung ano na nang nangyari sa ate Gwen mo, Makoy. Nagkatinginan sila ng papa niya nang humagulhol na naman ang mama niyang si Carmela. Tinawagan pala siya nito para tanungin kung nagpapakita sa kanya ang nakatatandang kapatid niya sa Hunterial. Ilang buwan na niyang hindi nakikita si Gwen. Parang hindi ka na nasanay kay ate mama. Lagi namang nag-iistokwa yon, sagot na lamang niya. Si Gwen ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi tulad ng kanyang ina, sanay na siya sa ugali nitong basta na lang hindi nagpaparamdam sa kanila. Naging habit na nito iyon mula nang malaman nitong ampon lang ito ng kanilang mga magulang. Inampon ito ng mga magulang niya dahil ang akala ng mga ito ay hindi na mabubuntis ang mama niya. Isang taon na si Gwen nang ipagbuntis siya ng mama niya. Pero kahit nang maisilang siya ay hindi naman nagbago ang turing ng mga ito kay Gwen. Nanatili itong nag-iisang prinsesa ng pamilya. 26 na taong gulang na si Gwen nang malaman niyang ampon siya. Ang impormasyon ay nagmula sa isang malisyosong kaibigan ng pamilya. Hindi na ito itinanggi ng kanyang mga magulang. Iyon ang naging simula ng napakalaking pagbabago sa kanyang kapatid. Mula sa pagiging mabait at maalalahaning anak na babae, ngayon ay hindi na inaalintana ni Gwen ang pananakit sa kanilang mga magulang. Iyon ang paraan nito para iparamdam sa mga magulang nila ang pagrerebelde nito sa natuklasan. Pero naiintindihan niya siya. Alam niyang iyon ang paraan niya para mailabas ang galit niya sa mundo. Sa kabila ng katotohanang hindi sila totoong magkapatid, mahal niya ang ate Gwen niya. Isa lang siyang naligaw na bata. Umaasa siyang mapapagod din siya sa ginagawa niyang pagrebelde. Babaguhin din niya ang kanyang sarili. Sana ay maging mabilis iyon. Matagal na rin naman siguro ang 4 na taong pagrebelde nito. Sana ay naubos na ang galit nito sa magulang nila at sa buong mundo. Pero iba ang pagkakataong nito. Ngayon lang nagtagal ng ganito kahaba ang pagkawala niya. 6 na buwan na siyang hindi nagpaparamdam. Nag-aalala na talaga ako, iho. Baka kung ano na ang nangyari sa ate mo. Saglit na nag-isip siya. Papa, ang kanyang mga bayarin sa credit card, bumaling niya sa kanyang papa. Sa pagkakatanda niya, sagot pa rin ng mga magulang nila ang credit card bills ni Gwen. Pwede nilang i-trace mula sa bills nito kung nasaan ito habang nag-uusap silang tatlo ng mga sandaling iyon. Umiling ang ama niyang si Romulo. Isa siyang negosyante. Advertising ang unang linyang pinasok nito, pero ngayon ay nag-venture na rin ito sa real estate. Ang pagpapatayo ng mga condominium buildings, townhouses, at executive villages ang negosyo nito. Ipinamahala na nito sa kanya ang advertising agency nila nang makatapos siya ng kolehiyo. Kumunot ang noo niya. Bakit? Hindi na siya gumagamit ng credit card 5 buwan na ang nakalipas, paliwanag niya. Ikinabigla niya iyon. Dati ng impulsive buyer ang ate niya. Noong mga panahong okay pa ito, nasabi nito sa kanya na hindi ito mabubuhay ng walang credit card. Lumala pa iyon nang magsimula ang pagrebelde nito. May isang panahong nagbayad ng mahigit $250,000 ang mga magulang niya para lang sa credit card bills nito. Hindi kailanman nagreklamo ang kanilang mga magulang pero siya nagreklamo. Walang dudang mahal nila si Gwen bilang isang tunay na kapamilya, ang nakalulungkot lang, hindi niya ito napagtanto. Makoy, hanapin mo ang ate mo. Napatingin siya sa kanyang papa. Nag-hire na ako ng private investigator para hanapin siya. Pero mahirap talagang hanapin ang isang taong ayaw magpakita, malungkot na sabi nito. Lumapit siya sa umiiyak na ina at niyakap ito. Huwag kang mag-alala mama.
Hahanapin ko si ate. Bilisan mo ang paghahanap sa kanya, Makoy. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Baka may masamang nangyari sa ate mo. Huwag kang mag-isip ng masama, mama. Sigurado akong okay lang si ate. Nakakalimutan mo yata, matatag siya. Kung okay siya, bakit hindi man lang siya tumawag sa atin? Wala na rin yung number na gamit niya dati. Baka nanakaw ang cellphone niya. Hindi na siya gumagamit ng credit card 5 buwan na ang nakalipas. Diyos ko, saan ba kumukuha ng panggastos ang kapatid mo, Makoy? Baka may trabaho na siya, mama. Relax ka lang, okay? Trabaho? Anong klaseng trabaho ang makukuha ng ate mo? Ni hindi pa niya natatapos ang kurso niya. Hindi naging seryoso sa pag-aaral si Gwen. Paiba-iba ito ng kurso kaya wala pa itong natatapos sa edad na 26. Kung sa bagay, sa halos lahat naman ng aspeto ay pabago-bago talaga ang isip nito. Huwag nating maliitin si Ate Gwen, maalam mong maabilidad siya. Sigurado akong makakaraos siya kahit saan man siya mapunta, kaya tigilan mo na iyang pagpapakaalala mo dyan. Hindi niya ipinahalata sa mama niya na kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang sinabi. Hindi kasama sa pagre-rebelde ni Gwen ang paglimot sa kinamulatang luho nito. Kung saan saang resort hotel sa buong Pilipinas ito nakakarating. Ayon sa huling balita niya tungkol dito, dahil sa pagtakas niya nitong pagkakataon, di umano ay nasa Europe siya. At sa ilang beses na pagkikita nila sa mga gimikan tuwing lumuluwas siya sa Maynila, palagi pa ring nakaporma ito. Walang duda, nagre-rebelde siya ng may sariling klase. Tumagal ang pagre-rebelde nito dahil hinayaan lang ito ng mga magulang nila. Siguro ay panahon na para itigil nito ang kalokohan. Hindi na ito nakakatuwa dahil apektado ng masyado ang pamilya nila. Hanapin mo siya, Makoy. Simulan mo sa pagtawag sa mga kaibigan niya. Nag-aalala na kami ng mama mo sa ate mo, sabi ng papa niya. Noon lang ito lubusang nagpahayag ng pag-aalala para sa kapatid niya. Opo, papa. Napigil ang paghakbang ni Makoy nang makita niya ang nag-aabang sa labas ng pad niya sa Ortigas. Kapag kinakailangan niyang lumuwas ay doon siya nag-stay. Hindi na niya kailangang maghanap dahil mismong ang kapatid na niya ang lumapit sa kanya. Pero, teka, buntis ba siya? Hindi siya maaaring magkamali na pambuntis ang suot nito. Mahilig ito sa mga makurbang tabas ng damit kaya naninibago siya sa hitsura nito ngayon, Ate Gwen. Bumilis ang paghakbang niya nang makita niyang parang mabubuhay ito. Napasandal ito sa konkretong dingding. Makoy! Bakas ang relief sa boses nito nang makita siya. Agad na yumakap ito sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang malaking tiyan nito. Ikaw ay buntis ka. Oo, buntis ako. Kabuwanan ko na ngayon, sagot niya. Hindi naman siya mukhang masaya tungkol doon. Sa katunayan, parang pasa nito ang daigdig sa pag-amin nitong iyon. Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, sagot niya. Binuksan niya ang pinto ng pad niya. Kabuwanan na nito, pero sa tingin niya ay maliit ang tiyan nito. Pero kung tutuusin, paano nga ba niya malalaman? Sa kabutihang palad, sa dami ng babaeng dumaan sa buhay niya, wala pa naman siyang nabubuntis. Pero hindi naman ibig sabihin ay walang nag-claim na nabuntis niya. Pero sa huli ay palagi namang napapatunayan na hindi totoong buntis ang mga ito. O kung buntis man, hindi siya ang ama. Sobrang tuso siya para paloko sa mga ganyang gimmick. Kagagaling ko lang sa atin noong isang araw. Nag-aalala na sina mama sayo, anya habang pinapanood ito sa pag-upo sa sofa. Hindi ito kumibo. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito. Namamaga ang katawan niya dahil sa pagbubuntis. Ang buhok niyang dating laging nakaayos ayon sa uso, ngayon ay nakaponytail na lang. Hindi rin magara ang suot niyang maternity dress, halatang luma at wala sa uso. Kita sa mukha niya ang matinding pagod. Sa tingin niya ay namumutla ito. Kulang ba ito sa nutrisyon? Nagugutom ba ito? Inalok niya ito ng makakain, pero umiling lang siya at nagsabing, mamaya na lang, Makoy. Kumain ako sa mini-stop dyan sa ibaba. Makoy, pwede bang dito muna ako magstay? Kahit hanggang makapanganak lang ako. Ha? Aba, syempre naman, ate. Pero mas matutuwa siguro sina mama ko. Pakiusap, Makoy. Huwag mo na munang sabihin sa kanila ang tungkol sa akin. Ayokong malaman nila ang kalagayan ko. Pakiusap. Mabilis na nag-isip siya. Baka kapag kinontra niya ito ay lumayas na naman ito at hindi na naman magpakita sa kanila.
Maaari kang manatili rito. Sagot niya. Pero tawagan mo sina mama. Kahit hindi mo na kailangang sabihin kung nasaan ka. Sabihin mo na lang na ayos ka. Para mapanatag naman ang loob nila sa Hunterial. Tumango ito at saka isinandal ang likod sa upuan. Pumikit siya. Halatang pagod na pagod. Gusto mong pag-usapan to ngayon? Tanong niya pagkaraan. Diyos ko, hindi talaga siya magaling pagdating sa ganitong bagay. Hindi man lang ito dumilat ng sumagot. Pwede bang mamaya na lang, Makoy? Gusto ko sanang magpahinga muna. Lampasan muna natin ito para may mapag-usapan pa tayo mamaya. Ayos lang. Sige, pwede mo gamitin mo ekstrang kwarto. Saka lang ito dumilat. Halatang hirap ito ng tumayo. Lumapit siya rito para alalayan ito. Inakay niya ito papunta sa kwarto. Tahimik lang ito habang papasok doon. Pinigilan niya ang sariling tanungin ito. Siguro nga ay kailangan talaga nitong magpahinga. Makakapaghintay naman ang mga tanong niya. Kailangan din niya ng panahon para isipin kung ano ang sasabihin niya rito. Dumiretso ito sa kama pagpasok nila sa silid. Patagilid na humiga ito patalikod sa kanya. Nasa kabilang kwarto lang ako kung may kailangan ka. Salamat. Halos hindi umabot iyon sa pandinig niya. Lumabas na siya ng kwarto. Saglit na nagtalo ang isip niya kung ipapaalam niya sa mga magulang niya na nasa unit niya si Gwen. Pero sa huli ay naisip niyang sabihin na tumawag na lang ito sa kanya. Para lang huwag nang mag-alala pa ang mga ito. Tinawagan niya sa cellphone ang papa niya. Papa, anya nang sumagot ito mula sa kabilang linya. Tumawag na sa akin si Ate Gwen. Wala na kayo kailangang alalahanin ngayon, Papa. Maayos naman daw siya. Ay, buti naman. Nasaan daw siya ngayon? Hindi niya sinabi, Papa. Sandali lang kami nagkausap. Tatawag na lang daw uli siya. Sige, sasabihin ko sa mama mo. Sa susunod na lang na tumawag sa'yo, sabihin mong tawagan naman niya kami ng mama niyo, bili nito. Opo, Papa. Lihim na napamura siya pagkatapos makipag-usap dito. Dahil buntis si Gwen. Hindi siya mukhang maayos. Pero ang mas nakakapagbigat sa loob niya ay hindi niya masabi ang tunay na kalagayan nito sa mga magulang nila. Base sa pagkakakilala niya sa mama nila, hindi ito papayag na wala ito sa tabi ni Gwen ngayong buntis ang panganay na anak nito. Pero ayaw namang ipaalam ni Gwen sa mga magulang nila ang tungkol sa kalagayan nito. Napailing siya. Sigurado siyang malaking problema ang hatid nito sa pagpunta sa kanya. Sa susunod na kabanata, asahan ang unti-unting pagbubunyag ng dahilan sa likod ng pagbubuntis ni Gwen at kung sino ang ama ng dinadala niya. Malalagay sa alanganin si Makoy sa pagitan ng pagtatapat sa kanyang mga magulang at pagtupad sa pangako niyang pananahimik para kay Gwen. Kaya abangan natin